ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. So, magandang Okay. hapon, sir. Okay. Magandang hapon. Magandang hapon po. Oh, So- kanina ka pa nag-live. Akala ko kasi hindi wala ako naghihintay ako ng message mo. May nagpag-live ko, may nagsabi nag-antayan lang daw tayo kasi nag-open na lang ako dahil 30 minutes na. Nung pala, alas 2 ka pa ba nag-live? Oho, alas 2 pa. Alas 2 pa. Okay. So ako pala ang di naka So may nag-comment sa akin kasi nag-live ako. Siya nagantayan kayo, Brad. Gupin siya. Sige, pinatay ko na lang yung akin kaya nakapasok ako. So hindi ka pa rin makita, Brad. Ganun pa rin ang sitwasyon. Okay lang? Okay, ikaw din, Brad. Hindi ko rin makita, ganun pa rin ang sitwasyon. Pero sabi nung mga nanonood, magtanong tayo, nakikita naman daw nila. So tayo lang ang hindi magkita sa hindi kita makita. Ako din hindi mo makita kasi mukha ko lang ang makita ko dito eh. Oo. Ito, tumawag pa sa akin. Magulo naman ito. Tatapusin ko lang po. May tumatawag sa akin. Hindi ko na... Sige. Sige, magsabi ka lang. Sige. May na siya eh. So, Basta tuloy na po tayo. Kasi hindi man kita nakikita mo naman ata ako? Hindi, kung sa cellphone ko hindi, pero sa monitor ko makita kita. Pero dito ngayon hindi ka nakakonect dito sa ano ko, hindi ayaw mag-connect, mahina ang signal. Well, anyway, Okay. magkarinigan naman tayo. Okay, Yan man sabi po ni GR, nakita namin kayo lang hindi nagkakakitaan. Okay, tuloy po tayo kasi nakikita naman nila. Sige. Mamaya po mga kaibigan, i-share nyo na lang kung saan nyo gustong i-share. Sige. So, sige. Pwede po bang magpakilala kayo, Mr. Sige po. Sige. Magpakilala muna ako sa mga viewers mo. Magandang hapon sa inyong mga viewers ni Brother Andit Gualvez Graho o Pastor. Tama ba ako? Or baka hindi kita ma-respeto, baka pastor ka. So, pasensya na. So, pagkatapos, ako naman ay si Brother John Diuna, isang membro ng Catholic Faith Defenders. At taga Davao po ako dito sa Region 11. Kung inyong mararapatin, ay ako po ay nagre-respeto sa lahat ng mga tao kahit hindi Katoliko. Ang akin lang is argumento doon tayo sa katotohanan. Maraming salamat. Okay, nakita ko nga po na medyo mabait kayo kung ikukumpara sa ibang CFD. Okay, at saka may edad na rin kasi kayo kaya professional na rin ang dating nyo. Ilang taon na po ba kayo, sir? Ano na po ako? 16 na po ako, bago lang. Mas matanda ako sa inyo kasi ako 67 na. Okay. Pero walang problema yan. Kabaw lang daw tumatanda. Okay. Tama po yan. Okay. Sige. So, ako po, Mr. Jonah po ba apelyido nyo? Jonah ang pagka-pronounce pero pag-spelling mo D-I-O-N-A. Ano po yung MATH? Ano ko po yan? Mahirap na sabihin pero kurso ko po yan. Oo. Sige. Kaya nga po, naunawaan ko po. Ako naman po, kahit tawagin niya akong Andy o Brother Andy, yun na lang po. Kung pwede lang, wag na akong magpatawag na pastor. Hindi naman po yan ang pinag-uusapan. Ang kasi pag pastor o ano man,
ano yan, pagre-respeto yan sa isang tao. Okay. Tuloy na po tayo. Baka sabihin nitong mga viewers natin, o ba't nagkwentuhan na kayo? Sige, basta So, kaya ano tayo, argumento lang tayo ha. okay, wala pong problema. So, Sige, ang sige. pag-uusap po natin, hindi po tayo para magpagalingan, kundi para mag-aral sa isa't isa. Okay po ba? Okay po. Okay. Okay, sige. Kagaya po ng pinag-usapan natin, pwede po ba kayong mag-pray muna para sa ating mga manonood? Kayo po ang mag-open ng prayer at mamaya ako So- naman mag-close ng prayer. Sige po. Oh, so hindi ka na ba magpakilala dahil kilala ka naman sa ano mo, sa yung mga viewers natin, baka ano, hindi ka Oo, ba kanina- magpakilala? Kanina Nagpakilala ko ka pa na? sina- Oo. Sige, Napakilala po ako. Sige, Pero so, kung gusto niyo akong makilala, sir, kung gusto niyo po akong ano nyo na lang sa live natin para ma-review niyo yung pagpapakilala ko. sige, so tuloy na po tayo, magpe-pray na po ako. Sige. Sa lahat ng mga Katoliko at hindi Katoliko ay magpe-pray po tayo. Sa Katoliko naman ay sabayan nyo ko sa pagsasayin ng cross. Ang mga hindi Katoliko hindi nagsasayin ng cross. Ngunit prayer pa rin tayo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we thank you so much for this wonderful opportunity that we talk together with our brothers in the other denomination. Lend us your Holy Spirit, the wisdom, the graces that we able to share each other and enlighten our each mind and heart so that we can be able to understand your doctrine, your teaching, and also, Lord, we ask your guidance, every one of us, especially our brother Andit, our pastors, and also, Lord, give us the grace of patience, understanding, so that your name is always be glorified in every life of ours. This we ask through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay po. Okay po. So, kagaya po ng sinabi nyo, ako po ba ang unang magsasalita? Yes po, kasi ikaw po yung may tema na tungkol sa Matthew 16:18. Although hindi ito formal na debate, but lalabas ang tema mo, you are producing the affirmative side. So ang napag-usapan natin at ang gagawin mo, i-prove mo ang stand mo, tapos may clarification question, 'di ba? Kung okay lang sa'yo, dagdag ko at ang tinatawag na okay lang ba sa iyo kung may question na tinatawag na categorical, pag hindi punto ang sagot, babayaan na lang, i-leave na lang kung ang hindi masagot ng categorical. Huwag lang nating pilitin kasi kung yun talaga ang sagot natin, sagot mo, sagot ko, so wag na nating pilitin na ipasagot, basta categorical, then ano na lang tayo, continue na lang tayo. Okay lang? Okay po. Okay. Kasi yan ang medyo professional na dating. Wag nating pilitin ng tao kung yan ang sagot niya. Oo. So hayaan na lang natin, follow up na lang. Okay. Kasi kung may kasagot na categorical, sagutin ng categorical. Kung ang tanong A, ang sagot mo A din. At Okay. yan ang example ng categorical. Alam mo naman yon. Okay po. Sige. So tuloy na po kayo hanggang ilang minuto po ang stand ninyo. Bigyan natin ng para hindi naman boring sa sa mga taga-viewers natin. Ilang minutes ba ang stand mo para at least
may limitation din kung hanggang saan. Pwede po kayong magbisaya kung gusto niyo magbisaya kasi kasabot Oo. man po ko og Bisaya. Kasi hindi rin ako kabisado sa Tagalog. Although tatay ko Batanggenyo, pero since dito ako pinanganak sa Mindanao, so nag-Tagalog lang kami pag nandito sa loob ng bahay yung buhay pantatay ko. Kaya hindi ako kabisado sa Tagalog. Maintindihan ko pero hindi ako fluent sa Tagalog. Okay? Okay, pwede po tayo Sige, magbisaya. okay lang. Okay lang ba sa inyo? Lagyan natin ng minuto kung hanggang kailan kayo matapos sa stand mo sa Mateo 16:18. Ganito po yan, sir, ano? Mm. Magsasalita ako, pero kung gusto niyo akong tanungin agad, pwede rin po kaagad. So hindi na natin bigyan ng minuto, parang gano'n? Parang, kasi nag-uusap naman tayo eh. Kumbaga sa ano, sige, change sige. idea. Sige, ganun sige. lang. Pag may gustong tanong ako, parang mag-butt-in lang, parang gano'n. Oo. Kasi minsan sige. nakakapagod din po magsalita. Pwede kayong magsalita naman. Sige. Mateo 16:18 hanggang 20. Yan ang paksa mo, yan ang ano mo. Sige, makinig ako at pag medyo batin lang ako. Pwede po kayo Meron akong sige. Hindi po tayo gagaya dun sa iba na hindi nagpapasingit ng salita. Okay, mag-uumpisa na po tayo. Kaya nga dialogue eh. Hindi monologue. Okay. So, babasahin ko ito yung dito sa aking salin sa Matthew chapter 16 verse 18. Ito ang problema. Anong salin po? Amigo. Magandang balita po ito. Ito. Okay. Go. Napakababaw po ng ano nito. Itong nagiging problema ko kasi ang mata ko may problema na. Magsalamin ka po. Magsalamin ka. Mayroon ka bang yung reading glass ba? Hindi rin po kaya ng salamin. Okay, sige. Kasi operahan po ako. Sige, diretso na po tayo. Sabi po dito, at sinabi ko naman, Mateo 16:18, at sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At hindi makakapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. At mahigit niyang tinagubilinan ang sino mang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Okay. At mag-umpisa na po ako. Ayon po sa pagkakaalam ko, sa pagkakaunawa ko, hindi po rito si Kristo ang nagsasalita. Kaya para sa akin po, the founder and the owner of the church is the God Almighty. Ayon. Sinabi niya na dito sa batong ito, para sa akin po, ang bato ay si Kristo. Siya po ang batong panulukan na itinakwil ng mga tao. Okay. Hindi raw makakapanaig sa kanya ni ang kapangyarihan ng kamatayan o ang Hades at ang kamatayan. Si Kristo rin po ang tinutukoy doon at hindi si Pedro. Okay. Ibibigay daw ang susi. Para po sa akin, si Kristo pa rin ang binigyan ng susi. Kasi ang interpretasyon po niya ng Katolik ay pamamahala. Okay. At ang sabi doon, ano man ang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. At ang hindi mo ipahintulot sa lupa, hindi ipapahintulot sa langit. So, sa aking pagkaunawa po, Migo, ang lahat ng yun ay patungkol kay Kristo. At ang nagsasalita doon ay ang Ama. At ang lahat ng yun ay patungkol kay Kristo, hindi kay Pedro, hindi sa Roman Catholic Church. Okay, pwede po kayo magtanong. Okay. Ang tanong ko po, nabasa niyo po ba ang context ng Mateo 16:18? Basa ko po. So, pag sabi nating context, hindi lang yung tinatawag na 16:18, 20. Ibig sabihin, you may read from up and down.
Ang tanong ko po, nang sinabi po ni Pedro, you are the son of the living God. Sino po ang sumagot? Ang ama o ang anak? Okay. Marami po ang babasahin po natin anong talata 'yon? Umpisa ka sa bago ka mag-18. Anong talata po? 16 nga. Mateo 16 sa baba, sa taas, sa taas ka mag-umpisa, 17, 15. Sa 15 po. Okay. Sa Babasahin po 15. natin, no? Ako ang magbasa, tapos sundan mo, kasi ako ang nagtatanong eh. Sige po. Basa. Tapos susundan mo lang, i-open mo lang Biblia mo. Okay. Sa 16:15 sabi dito prior sa 18, tapos ito ang sort of premise. Pagkatapos ibalik ko ang tanong. Ngunit kayo, ano niya sa kanila? Ibig sabihin si Kristo. Parang gisukna si Kristo. Sino ako? Okay po. Sang-ayon sa inyo. Sumagot si Simon Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. 17. Tugon siya ni Kristo na ang wika, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi ang laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking ama na sa langit. 18. Ngayon, sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ulitin ko po ang tanong. Sabi ninyo kanina, hindi ang ama, hindi si Kristo ang nagsalita, kundi ang ama. Sabi ko kanina, hindi pa ako tapos, ang sabi ko kanina, nabasa mo ba ang konteksto nito? Sino po ang nagsasalita na sumagot kay Pedro? Ang ama o ang anak? Ang anak po. Ang anak. At sino naman, pangalawap na tanong, sino naman ang nagsabing, ikaw ay Pedro, at sa batong ito, itatayo ko? Sino itong ko na sinabi kay Pedro? Sino ito? Ang ama o ang anak? Ang ama. Ang ko? Sigurado ka sa grammar mo, Pastor? Opo. May mabasa ba dyan na ama? Okay. Mababasa po natin yan. Sa sitas na sinita ko, may mababasa ba na sabi mo ang ama ang nagsalita? May mabasa o wala? Wala pong mababasa dyan. Depende So, sa wala. pagkain ng tao. So wala. pong So mababasa dyan. Okay. Wala kang walang ama. Okay. So Okay, ang tanong ko, follow up sa iyo, Pastor, kasi sabi mo wala. Mali ba yung sinabi mo na ang ama ang nagsalita? Dahil wala, sabi mo, inamin mo na walang mabasa na ama. So mali ba yung sinabi mo na ang ama ang nagsalita? Hindi po mali. Mali lang ang pagkaunawa nila. Saan ba ang totoo? Sabi mo walang ama. Ngayon, sinabi ko na mali sapagkat hindi pala ang ama nagsalita, si Kristo pala. Sabi mo kanina, ang ama, hindi si Kristo. Ngayon, sinabi ko sa iyo, sinabi ko uli sa iyo, mali ba na sinabi mo na ang ama? Ang sagot mo naman, hindi mali. Saan bang totoo doon? Okay. So, titingnan po natin kasi ang unawa nito ng... Ulit ko lang, saan po ba ang totoo? Ang ama nagsalita o si Kristo ang nagsalita? Yung unang talata, si Kristo ang nagsasalita. Pero yung susunod, ang ama na ang nagsasalita. Saan po mababasa yan na sunod? Sige. Sorry po. Sige. Sige. Ibig sabihin, si Kristo sa kanyang pagsasalita, may pagkakataon na siya ang nagsasalita mismo. Pero may pagkakataon na ang ama ang nagsasalita sa kanya. Kasi si Kristo, laging kasama ang ama. Babasahin ko po. Sige, tuloy po kayo. Batin lang po ako.
Okay. Sa John chapter 8 po, babasahin ko para maunawaan natin. Akala kasi ng marami, si Kristo lang ang nagsasalita doon. Pero sa John chapter 8, babasahin po natin. Maghintay muna kayo mga kaibigan. Sige po. Okay. Sa John chapter 8 po, babasahin ko. Sabi po rito, hindi nila maunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya't sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang aking sarili. Yung salitang ako'y si ako nga, nagsalita doon ang Ama sa Exodus chapter 3 verse 14. At dito nagsalita naman si Kristo. Nangangahulugan bang siya'y si ako nga? Hindi. Ang si ako nga ang Ama na nagsasalita sa kanya. Diretso po. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko. Lamang, nagsasalita ako ayon sa itinuro sa akin ng Ama. At kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. May mga pagkakataon po sa pakikipag-usap ni Kristo, ang Ama po ang nagsasalita sa pamamagitan niya. Kaya yun sa Matthew chapter 16 na sinabi doon, at babasahin ko ulit na ikaw ay Pedro. Babati na sana ako. Ang Ama po doon ang nagsasalita. Batin ako. Kasi wala tayong oras. So, okay ka na ba o gusto ka pa magbasa? Gusto ka pa magbasa? Okay lang po. Hindi, napatunayan ko na po sa inyo na may pagkakataon na si Kristo ang nagsasalita, siya mismo. Pero may pagkakataon naman na ang Ama ang nagsasalita na sumasa kanya. Kaya doon sa Matthew chapter 16 verse 17, natitiyak ko po na nagsalita si Kristo pero nagsalita din ang Ama. Okay. Sige, tanong ako sa iyo. Ang dami mo nang dapat sagutin dito. Okay. Sige po. Unang-una, ang ating argumento nakasintro sa Mateo 16, 18, 20. Ito po yung pinakapaksa nyo. Kayo pa ang nagpili nito. Okay po. Ngayon, tinatanong kita, ang sagot mo doon sa ibang versikulo, ibang chapter. Hindi po yun agma sa tinatanong ko. Ngayon, susundan kita doon kahit hindi irrelevant ang tawag. Sabi mo doon, ang sinabi mo sa Juan 8, chapter 8, nagsalita si Kristo tungkol sa Ama. Tama po. So, tama. Ang follow-up kong tanong, kay nagsalita man si Kristo sa Ama, so hindi ang Ama nagsalita. Tama o hindi? Hindi, ang ibig nga po sabihin nun, brother, okay. si Kristo ang nagsalita in behalf of the Father. Ang tanong ko, ito kasi ang bersikulo mo, kahit ito'y relevance, susundan na lang kita. Wala akong problema sa akin. Understanding naman ako. Ang akin lang, argumento. So, sabi mo, si Kristo nagsalita tungkol sa Ama in behalf of the Father. Tanong, yes, sir. sangayon ka ba na hindi ang Ama nagsalita, si Kristo lang in behalf of the Father? Mali po ang pagkakaintindi nyo. Nagsasalita po ang Ama sa pamamagitan niya. So iba po ang tenor pag sinabi mong nagsalita si Kristo tungkol sa Ama. Halimbawa, Brother Andit, mabatin kita. Nagsalita ang iyong anak tungkol sa iyo. Hindi ikaw ang nagsalita, ang anak mo in behalf sa iyo. Tama ba ko? Tao po tayo, hindi pwedeng analogy. Analohiya yan. Analohiya kasi ang tawag diyan is a representative authority. So kung nagsalita ang anak sagutin mo lang ako para at least magkaunawaan. Nagsalita ang iyong anak in behalf sa iyo, in behalf kay Brother Andet. Sangayon ka ba na hindi ikaw nagsalita, ang anak mo ang nagsalita? Iba po 'yun. Tungkol sa iyo. Iba po 'yun. Tungkol sa iyo. So, okay dito. Kaya nga pinaano kita, inaanalohiya kita kung makuha mo ba. So, balik ako dito kasi ayaw mo ng analohiya. Nagsalita ang anak na si Kristo tungkol sa Ama. So, hindi ang Ama nagsalita.
Ang Tama ama o po hindi? ang nagsasalita mismo. Ang ama. Tungkol ano palang pagkaintindi mo nagsalita si Kristo tungkol sa Ama? Sa ang Ama nagsalita? Yes. Nako, Magkasama kasi brother, tayo. brother Andit, hindi ako Tagalog grammarian pero naintindihan ko to. Aywan Sige ko po. lang sa'yo. Okay. Kasi pagsabing nagsalita si Kristo tungkol sa Ama, definitely hindi si Kristo ang nagsalita. That is grammatical construction sa Tagalog. Sa susunod Aywan ko pong kung talata, aywan ko kung hindi na kita guluhin diyan. Balik sige. kita doon sa Mateo 16:18 kasi lumalayo tayo eh. Lumalayo Okay, tayo. so, Ngunit pinagbigyan kita kasi hindi naman ito formal na debate. Kasi kung formal na debate, ayaw ko talaga ito. So, balik tayo doon sa Mateo 16:18. Sige po. So, ang sabi ni Kristo bago pa dumating doon sa verse 18, ay sabi niya sa kay Pedro, Opo. pinagpala ka Simon, Okay. anak ni Jonas, sapagkat hindi sa laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na sa langit. Sang-ayon ka ba si Kristo ang nagsalita dito? Oh. Sang-ayon ka ba na binanggit ni Kristo ang Ama na sa langit, hindi kausap ni Pedro? Ganito po yan. Ang ama Hindi, po sagutin mo lang ako. Sagutin mo lang ako sa naintindihan mo. Wag lang tayong kaya nga sabi ko, hindi kita pipilitin kung categorical na question ko, hindi mo masagot o hindi mo sagutin. Okay. Pero ang tanong ko, sang-ayon ka ba na binanggit ni Kristo na kay Pedro na hindi ito sa laman at dugo pinahayag sa iyo, kundi ang aking Amang nasa langit. Sang-ayon ka ba na ang Ama ni Kristo nasa langit at ang nagsalita ay si Kristo? Jeremiah 23:23. Teka, sandali. Sandali po, hindi ho ako nagtanong doon sa Old Testament. Nagtanong po ako sa Matthew 16:18, ito po ang latag ninyo, ito po ang sitas ninyo. Kaya ang tinatanong ko lang, ang tinatawag na contextual approach para maintindihan natin ang salita ng Diyos. Okay. So ang ama po, sagutin mo lang po. Okay, sige, ano yon ang anak, ang sabi niyo po, ang ama ay nasa langit. ang tanong ko po, Oh. sinong nagsalita kay Pedro na nagsabi Si Kristo. si Kristo? Oh. At sinabi ni Kristo na ang Ama nasa langit. Tama? Oh. So, sa makatuwid, hindi ang Ama ang nagsalita, kundi si Kristo. Diyan? Si Kristo talaga ang nagsalita. Okay. Ang At nasa sa langit. dinugtong niya ito. Oh. Ngayon, sabi ni Kristo, sabi mo si Kristo ang nagsalita. Dinugtong niya. Ayon dito sa nakasalit sa 18. Ngayon, sabihin ko sa iyo, sino itong ko na nagsabi sa iyo? Sino itong ko? Si Kristo. Si Kristo. So, hindi ang Ama. Hindi. Sabihin ko. Hindi ang Ama, ha? Sabihin ko sa iyo, si Kristo ang nagsabi. Sabihin ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Sino itong ko ang nagsabi ni itatayo niyang iglesia? Sino? Okay. Yung nagsabing ko, si Kristo. Pero yung susunod na si talata, Kristo. na ang sasalita doon. Si Kristo. So, ang ko dito, sang-ayon ka ba na walang sinabi ang Ama? Okay. Titingnan po natin, pag-aaralan natin. Dito, sagutin mo lang ako kasi si Kristo na ang palaging sagot mo. Wala namang Ama. Ngayon, dinidiinan kita, ang ko, hindi ito ang Ama o si Kristo ito? Yung unang ko, si Kristo yon. Pero yung pangalawa, itatayo ko, ang Ama yun. Ang Ama yon. So dalawa ang ko dito, iba ang ko dito sa una, iba naman ang ko dito sa pangalawa. Tama po. Ang tanong ko sa iyo, ayon sa kasunod-sunod na gramatika, ang Ama ba ang nagsalita na ko o ang tinutukoy na ko ay ang anak?
Yung unang ko, si Kristo. Pero yung pangalawang ko, itatayo ko ang aking ingatan mo po, ingatan mo po, ingatan mo po, ang sabi ko sa gramatika ng Tagalog. Tagalog po kayo, di ba? Kasi hindi po yun inaano ng Biblia. Hindi. Kaya nga tayo magtuturo para, kaya nga tinuruan ni Kristo 3 years. Sir, Sige. pagkakaintindi lang yun. Okay. Sige, hindi na kita pipilitin. Hindi na kita pipilitin. Hindi na kita pipilitin. So, Sige, itayo ko ang aking iglesia, ang ama ito. Oo. So okay ka ha, pag sabing ama, o ka, agree ka. Okay. Ayon sa talata ng salita ng Diyos, dito sa proposition mo, may mabasa ba na ang ama? Ay, hindi mo talaga mababasa dyan na ang ama So, hindi dyan. mababasa. Pero kung maintindihan mo, malalaman mo na ang ama. So, inintindi nga, kaya nga tinatanong, kinukrus kita eh. So, hindi ang ama. Sa makatuwid, ang ko dito, hindi ang ama. Tama ba ko? Sinagot ko na po kayo kanina na ang Hindi, unang sagutin ko... mo lang. Ito ay repetition lang. Ito ay repetition lang upang mapalinawan natin. Baka mayroon kang gi-preserve dyan. Okay. Mm. So, ang ko... Si Kristo. Teka, sandali po. Yung sinasabi doon na dito sa batong ito, itatayo ko, ang ama na po ang nagsasalita doon. So saan Hindi po na si dito sa saan pong talata dito na ang ama? Itong talata na ito, saan po? Babasahin ko po. Sa Mateo 16. Okay. Babasahin po na. Okay. Balik tayo sa Mateo 16:18. Dito sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Sa aking pong paniniwala, ang ama po ang nagsasalita doon. Kasi siya ang may-ari ng iglesia. Siya po ang founder. Babasahin ko ulit. Sa Mateo 16:18. Babasahin ko ano? 15 muna. Kayo naman, ano ang sabi nyo? Sino ako? Si Kristo ang tinatanong, sino si Kristo? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Kristo, mapalad ka Simon na anak ni Jona sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. So, ang ama na po ang nagsasalita doon. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ang ama po ang nagsasalita doon ayon sa aking pag-aunawa. Ayon sa iyong palua po, Pastor Andet. Okay. So, ayon sa iyong pagkaunawa, ang ko dito, dalawang ulit na binanggit, ang ama ito o si Kristo? O ang anak? Ang ama po. Ang ama. Sabi mo kanina, ang isang ko, si Kristo. Ang isang ko, ang ama na. So, saan ba ang totoo dito? Akala ko kasi doon sa unang talata may akala. Oo. Akala. So, diba? Ngayon. Kaya nga, Brother Andit, aminin mo ba na nagkamali ka ng sabi mo ng isang ko ay ang anak, ang isang ko ay ang ama? Aminin mo ba na nagkamali ka? Okay, nagkamali pa ako doon. Nagkamali ako. So nagkamali. Ang totoo pala, Brother Andet, paluap lang, Brother Andet. Ang totoo pala, ang dalawang ko ay ang ama. Opo. Okay. Ang tanong, ayon sa talata na binanggit mo, Brother Andet, ha? Pwedeng ako naman po magtanong. Pwede po. So, mga kababayan, abiso muna tayo kay ano. So, mga kababayan, shape na po ang tanungan, sa akin na po siya magtatanong. Si Pastor Andet, kahit hindi pastor, pero igagalang ko po ito. Kasi nagtuturo siya at ang mabuting paggalang ay pastor or eldest. Sige. Brother Andet, magtanong ka na po. Okay. Di po ba, ayon sa inyong paniniwala,
dahil si Kristo ang paniniwala nyo na nagsasalita doon lahat, 16 hanggang 20, si Kristo ang nagsasalita, ibig sabihin, ayon sa paniniwala nyo, Jesus Christ is the founder and the owner of the church. Okay, sagot po. Oh. Sagot ko po. Una, hindi ho paniniwala lang namin. Kundi ayon sa gramatika, sa context ng Biblia, hindi ang Ama, kundi si Kristo talaga. Okay po. Si Kristo po. Okay. Oh. Pangalawang tanong. Mm. Dahil si Kristo po ang founder and owner, ayon sa iyong paniniwala, yung kanya bang pagiging founder and owner ay pwede niyang ibigay kahit kanino? Sagot. Kung ang pag-uusapan ay totoong iglesia na tinayo ng founder na si Kristo, hindi yan pwede niyang ibigay. Kasi pag ibigay niya sa iba, marami na silang founder. There is only one founder, establisher, or owner of the church, si Kristo. Sabi nga niya, I will build my church. Hindi sinabi niya, we build the church. Hindi, ganon. Ayon sa talata na tinutukoy, dito sa sitas mo, dito sa stand mo, na ang pag-uusapan, Matthew 16, 18, 20 lang. So, Okay. ang sagot ko po, maliwanag, ipaluap nyo lang kung gusto nyong ipaluap. Hindi ho pwede bigay ang tinatawag na pagka-founder mismo ni Kristo. Ngunit, si Kristo pwedeng mag-delegate. Okay. Babalik na po tayo doon sa ano. Kasi ang delegate noon, doon kay Pedro, okay. Ang paniniwala mo, founder and owner si Kristo. Di po ba? Ayon sa binasa nyo sa Matthew chapter 16 hanggang 20, founder si Kristo and owner. Sagot, aking iglesia, I will build my church, meaning position of Christ. Si Kristo ang may-ari. Okay. Tapos tinanong ko kayo kung pwede ba niya itong ibigay. Sabi niyo hindi. Hindi, iba ang understanding mo, pastor. Iba ang ibigay, iba ang teka sandali, i-delegate. Ang delegado, hindi ko ibinigay sa iyo lahat, kundi binigyan lang kita ng authority. Okay. So yung kabuuan, kahit delegate, kahit bigay, ibibigay niya ba ito o hindi? Pag sabing i-delegate, i-impart niya, pero hindi niya ay inabandona na hindi na siya ang may-ari kasi binigay na niya. Iba yun. Ang delegado, ako pa rin ang authority, ako pa rin ang may-ari, dinidelegate kita. Representative ka. Kagaya ng sinabi ni Kristo, I will give you the keys of the kingdom of heaven. That is delegation of authority. Bagamat ang the principal authority is God, Jesus Christ. Okay. So, ang ownership hindi niya ibibigay. Yung pagbabahagi niya ng authority, ibinigay niya kay Pedro. Yes, pwede niyang ibahagi. Impart nga eh. Oh, sige. Okay. Follow up. Paano pag nabasa ko sa Biblia na ibinigay ni Kristo ang ownership at ang pamamahala, hindi kay Pedro? Sagot! Hindi sinabi doon na ibigay sa Ama, kundi ang Diyos ang lahat ng pamamahala. 1 Corinto 15, 27, 28, 29. Hindi ibig sabihin na si Kristo yon, kundi ang sabi dito, ang mamamahala ay ang Diyos, si Kristo kaparte ng Trinity, one God, three person. O di sila lahat ang mamahala. Bakit? Ayon sa sitas ng Biblia. Sandali, ang sagot ko muna. Hindi, pinaliwanag ko ang punto dahil isang Diyos. Sandali, makinig ka muna. Dahil sinabi sa 1 Corinto 15, 27, 28, ang lahat ng mamahala ipailalim sa Diyos. Ang ibig sabihin diyan, ang pagka-Diyos ng Trinity, hindi ang Ama, hindi sinabi kahit sa sitas mo. Hindi sinabi diyan, kundi sa Diyos, meaning sila lahat. Okay. At ang punto, ang sabi ni Kristo, Ama, ang iyo ay akin, ang akin ay iyo.
17:10. So, ibig sabihin, kahit pa sabihin mo, ang Ama yan. O, sabi ni Kristo ay maliwanag. Ang iyo ay akin. Sige. Tuloy. Babasahin ko Tinong. po. Babasahin ko yung 1 Corinthians chapter 15, verse 27 to 29. Kasi sabi Sige. mo, hindi pwedeng ibigay ang ownership. Dito natin makikita kung sino ang owner and founder na tinututulan mo doon sa Matthew chapter 16 verse 18 to 20. Basahin ko po at pwede mong basahin dyan sa salin mo. Sa Sige, Matthew tagal. chapter 15 verse 27 and 29. Okay. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay pinasuko sa kanya ng Diyos. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa Lahat. ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang kahari ang Diyos sa pangkalahatan. O, paano yan? Oh, Ang tama. ownership. Hindi mo okay, sagutin kita. Sabi mo kanina, hindi pwedeng ibigay. Sabi ko mo sagutin kanina, kita. si Kristo lang yun. Sagutin kita. Brother Andit, sige. wag mong kalimutan sapagkat tayo po ay nagtuturo, pareho tayo. Wag mong kalimutan si Kristo po ay dalawa ang nature. Okay? Ang pamamahala sa pagkatao ni Kristo ay galing sa Ama, sa pagkatao. Under siya ng Ama. Okay? Okay. Ngunit Okay. ang binasa mo ay binigyan diin ni San Pablo ay under sa Diyos. Sino ba ang Diyos? Trinity. Ang Ama ang Diyos. Maliban na ikaw ay hindi Trinitarian. Sandali lang. Maliban na ikaw nag-ano pa ko. Sige. Sige. Trinitarian po ako. Trinitarian po Kaya ako. nga, intindihin mo na ito'y ipailalim sa Diyos, hindi sinasabing ipailalim sa Ama. Ang Diyos na tinutukoy, Brother Andit, sa sitas mo, hindi mo lang siguro nakuha ang concept ng Trinity. Ang dito sinasabi, ang kapangyarihan upang ang Diyos na nasa lahat, hindi sinabi ang Ama lamang ang nasa lahat. Alam mo, Brother Andit, ang pagsabing Diyos sa Biblia, kalakip na po si Kristo. Dahil kung sabihin mong ang Ama lang yan, parang giniba mo ang Trinitarian na concept mo. Na one God, three person, Father, Son, and Holy Spirit. Kaya, ang sitas mo, masyado mong nililihis ang konsepto sa Trinity. At hindi yan magsilbi sa akin. Sapagkat, ang sinabi dito, ang Ama ay pailalim ang anak ay pailalim sa Ama, that is pertaining to person, at ang persona na si Kristo, siya po ay mababa pa nga kaysa anghel sa pagkanyang pagkatao. Yan po ang ibig sabihin. Ngunit darating ang panahon na maghahari ang pagka-Diyos ni Kristo, pati na ang Trinity, yan ang sinasabi ni San Pablo. Hindi yan under si Kristo sa kanyang pagka-Diyos. Basahin ko ulit, Mr. Jonah, no? Kaya sabi mo sige. kanina, ang may-ari si Kristo at hindi niya itong pwedeng ibigay ang ownership. Babasahin ko ulit, I-delegate nga. I-delegate nga eh. So, ito ang pangutana ko nimo. So, kasama ni Kristo ang Ama. Kasama ng Ama si Kristo. Pero doon sa Matthew chapter 16 verse 18 to 20, naniniwala ka na si Kristo lang ang nagsasalita doon. Hindi ka ba naniniwala na kasama niya ang Ama ron? Kasi sabi mo sa langit lang ang Ama? Sagot. Ang persona ang tinutukoy sa Matthew 16:18. Kaya ang ko doon, pertaining to the person, the second person of the Trinity. Kaya huwag mong kalimutan yan. Baka makalimutan mo yan. So, ang nagsabi doon, kaya nga tinatanong ko sa iyo kanina, ang ko doon, sino yon? Sandali. Ilan ang tao doon? Ilan ang Diyos doon ang nagsasalita? Sa Matthew 16:18. Si Kristo lang? Hindi ba sabi mo, ang Diyos ay Trinity? Di may kasama siya doon. Sagutin kita. Wag mong i-conclusion. Hayaan mong ako ang magsagot. Babasahin ko ulit, Kasi ikaw ang nagtatanong, ikaw ang nagko-conclusion, Pastor. Hayaan mo ako, katulad sa akin, hayaan kitang ikaw ang magsagot. Kasi ang nangyari, ikaw ang nagtatanong, ikaw ang mag-conclusion laban sa akin.
Hindi po. Hindi. Kasi baka sabihin mo kasi inaano ko eh. Binabasa ko lang kasi sabi mo, Mr. Jonah. Kasi pinaliwanag ko. Ulit ko ha, dahan-dahanin ko kasi. Kasi minsan kasi ako, sinsa na pastor ha. Relax ka lang. So, Relax ka lang. Relax. ang 15, Corinto 15:27, anticipated ko na yan kasi ginagamit yan din ng Iglesia ni Cristo. Anticipated ko na yan. Ngunit ang sinabi doon, sa kalahat-lahatan, ang Diyos ang nasa ibabaw ng lahat. Sa ibang version. Sandali lang. Ipaliwanag ko kasi pareho tayong Trinitarian. Hindi ako tinatawag na mahirapan sa iyo. Ha? So, ang sinasabi doon, nasa ibabaw ng lahat kasi pati ang anak. So, ang term na anak, brother Andet, yan po ay tumutukoy sa distinction ng persona. Ngunit sa tinatawag na nature bilang Diyos, wala hong distinction. Si Kristo ay Diyos, ang Ama ay Diyos, ang Espiritu Santo ng Diyos. Ang ibig sabihin, tama ang sinabi ni Kristo, ang sa iyo Ama ay akin, ang akin ay sa iyo. Kaya Diyos ang ginamit ni San Pablo sapagkat sa kalahatan, ang Diyos ang siyang mga siwa ng lahat. Yan ang ibig sabihin. Yan ang sagot ko. Okay. Sabi po rito, pati si Kristo magpapailalim sa Diyos, di ba? Sagot. Oh. Sagot. Ang sinasabi diyan anak. Kaya nga. Oh, Si Kristo ang yun. anak diyan, okay, sige, ang sabi diyan, si Kristo sa title niya, ang anak diyan ang ibig sabihin pertaining to the person na naging tao. Hindi tumutukoy diyan, hindi tumutukoy ang kanyang pagka-Diyos. Okay? Okay. Pero noong sinabi sa katapusan ng 1 Corinto 15, 27-28 hanggang katapusan, ay binanggit ni San Pablo hindi na ang partikular, kundi ang tinatawagan nature being God sa three person. Kaya, ang kay Kristo ay sa Ama. Ang sa Ama ay kay Kristo. Saan mababasa? Juan 17, yes. Oh, ikaw, tingnan mo Tingnan mo nag-transfer ka rin ng mga ng mga verses. Tingnan po natin dito, hindi dito binabanggit. Hindi, sasagot ko yan. Brother Andet, nag-transfer ako ng bilang supportive ko sa aking argumento. Na ang thinking mo, ang Ama na lang, hindi na, bitin na si Kristo. Hindi po, ganun ang pagkasabi. Diyos po ang sabi na ipailalim at ang lahat ng mga siwa ay ang Diyos na. Ang pagka-Diyos ni Kristo, kaisa-sama eh. Okay. Kaya sabi ni Kristo, 17 Gs ng Juan, Ama, ang iyo ay akin, ang akin ay sa iyo. Oh, di pareho. The Lord's Prayer po yun. Hindi yung context Hindi. dito. Kahit, Brother Andet, kung Lord's Prayer ang sa iyo, ngunit wag mo ring kaligtaan na inangkin ni Kristo ang sa Ama ay sa Kanya. Tama po. Sa Okay, mga salamat. Salamat. Wag mo nang dugtungan. Wag mo nang dugtungan. Basta, alam mo ba, Brother Andet, na walang nagawa kung wala si Kristo? Alam mo yun, hindi? Ang sige. binasa mo, Juan 17, ano po yun? Patungkol yun sa mga mananampalataya, inihabilin. Hindi naman sinabing espesipiko na patungkol sa panampalataya. Ang sinabi lang, ang sayo ay akin, ang akin ay sayo. Ay, dinugtungan mo. Basahin natin. Huwag mo dugtungan. Hindi, babasahin natin. Babasahin natin ang buo. Dito, ang tinutukoy dito, leadership and ownership. Pero ang tinutukoy doon, yung palakasin ng Ama mismo ang Hindi, period kasi sinabi dito, Brother Andet. Ang lahat ng akin ay sayo at ang lahat ng sayo ay akin, period. Juan 17, babasahin natin yan. Kay bubuhin natin yan. Ano yan? Sige, brother. Kuha mo na ako ng tubig, Brother Andet, marinig kita. Sige, paliwanag ka muna. Kuha mo na ako ng tubig, ha? Okay ra? Sige. Hindi po ito ownership and leadership. Ito po ay inihahabilin ng anak sa Ama. Babasahin natin. Nanalangin po si Kristo para sa mga alagad.
Kaya po sinabi niya, ang akin ay iyo, ang iyo ay akin. Ayun, ipinapanalangin po niya. Pero doon po sa 1 Corinthians chapter 15, dahil naniniwala sila na founder and owner si Kristo, tinanong ko siya, pwede ba itong sa iba? Sabi niya, hindi. Sige po, sige po. Doon sa I-review. Ibalik mo, Brother Landit. Nabibitin ako. Hindi ko narinig eh. Okay. Okay lang. dito- Mag-extend ka. Mm. Okay. Dito sa Juan 17, nananalangin ngayon si Kristo, inihahabilin niya sa Ama para palakasin sila spiritually. Okay? Mm. Sapagkat ang lahat ng iyo ay Paliwanag akin. mo yan. At ang lahat ng akin ay iyo. Okay. Mm. Iba naman po ito doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 27 to 29. Kasi ang tinutukoy naman doon yung pangkalahatang ownership and leadership ng Ama na siyang founder and owner of the church na nagsalita doon na dito sa batong ito. Excuse me, Brother Landit. Walang ama sinabi, kundi ang Diyos ang mamahala sa lahat. Tingnan po natin. Wag mo kasing dugtungan kasi may iba na ang senses. 1 Corinthians, basahin po natin Binasa mo na kanina, narinig ko na. Babasahin ulit natin. Sige, okay. Babasahin ulit natin kasi ayaw mong pumayag na ang anak, ang anak ng Diyos o kaya Diyos anak ay paiilalim sa Ama na ang tinutukoy doon ay ang Ama na Diyos. Balikan po ulit natin. Di ibig sabihin, isusurrender ni Kristo ang ownership and leadership. Babasahin ko Sige po. Basahin ulit natin. 1 Corinthians chapter 15 verse 27 to 29. Sandali lang. Sige. Maunawaan natin ito kung sino talaga ang founder and owner. Take your time. Sige po. Take your time po. Take your time. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Sinong Diyos? Ang Ama ang nagpasuko. Okay. Ngunit sa lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang nagpasuko ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Ang Ama talaga ang magpapasuko ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kapag ang lahat ng nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay sa kanya, naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos kalahat-lahatan. Ownership and leadership. Tama. Ang Diyos. Ang Diyos, hindi Ama. Brother Landit, ibang Diyos na. Iba ang Diyos, iba ang Ama. Nindugtungan mo ng Ama eh. Binantayan ko kasi, ang sinabi diyan, pailalim lahat. Ako naman. Para at least mayroon akong may busis din ako. Kasi yun ang sinabi mo kasi Ama dugtugtungan mo samantalang 3 ulit na yata binasa mo. Diyos ang sinabi at wala akong tutol doon kasi ang sinasabi ni San Pablo, Diyos, kasama doon ang anak, ang Ama at ang Espiritu Santo in explicit understanding because the Trinity is one. One God, 3 distinct person. Yan ang dapat mong maintindihan. Kaya sinabi, isa-isa mo na anak. Dahil ito ang anak pertaining to the second person. Ngunit, ng kalaunan, maghahari na, Diyos na ang mamahala. Sino ba ang nasa Diyos? Ang anak, ang Ama, ang Espiritu Santo. Kaya, tama yon. Pero kung sabihin mong, ang Ama yon, mag-iglesia ka na lang. Hindi ganon ang sinasabi. Diyos nga ang sinasabi dito. Ako magbasa. Walang Ama. Dinugtungan mo kasi. Kasi, alam mo... Ganun ba? Basahin ko dito. Ito, iwan ko kung makita mo ba ako dito sa, ito'y banal na Biblia. Ito basta audience na siguro magsabi sa'yo, banal na Biblia to. Okay, yellow ang color. Basahin ko, ako naman magbasa.
Oh, kasi mayroon ako napansin na dinudugtong, sandali lang, dinudugtong mo ang word na amay. Samantalang Diyos ang binanggit ni San Pablo sa 15. At kami nagiging mga 1 Corinto 15. 27, 29. Be! Sorry, 14 banyata ko eh. 27 pala hanggang 30, no? Okay, sandali lang ha. Pareho tayo malabo ng mata. Dali. Lagyan ko ng kulay to. Umuulan dito sa amin, Pastor. 27, 29. Umuulan dito sa amin. Marinig mo ba? ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.